Yan, nakikita po niya yan. Juan Ponce Enrile. Galing po sa kanya yan. Sa kanyang social media account. Babasahin ko po sa inyo ito. Pinapakita ko lang. Yan po yung pagpapatunay. Hindi na po mapigilan, walang makapigil sa mga analysis at opinion ni dating Senate President, veteranong politiko, abogado, now ay Chief Legal Counsel ni Pangulong Marcos Jr. Ang kanya hong sinasabi rito, more or less, isa sa pinakamalaki ang utang na iniwan o ginawang pangungutang na naging Pangulo ng ating bansa ay si former President Rodrigo Roa Duterte. Yan ang more or less ay kanyang pinapalabas dito. Pero ito, babasahin ko po sa inyo ang kabuuan ng kanyang pahayag na yan. Ayan, baka akala nyo fake news. Real yan. Okay, ito yung sinasabi niya. Okay? Sinabi ng mga supporters at admirers ni former President Duterte na marami siyang pinagawa. Totoo yan. At marami din na hindi tapos at ginagawa pa hanggang sa ngayon. Ayan ang sinasabi. Pero ang question ay ito. Saan kinuha ni former President Duterte ang pera na ginastos niya para sa mga manggagawa o para magawa ang mga pinagawa niya? Yun ay hindi pa tapos. Hindi talaga tapos. Na pinagawa niya sa buwis ng mamamayan. Naku, antian ang madiing sinabi dito. Hindi. Inutang yan. Karamihan daw sa kanyang kaalaman, sinasabi ni Rere, ayon daw sa kanyang kaalaman, ay inutang sa China. Wow. Sa China pala ng utang. Si former President Duterte ang gumastos. At si Bongbong Marcos naman ang tagabayad. Wow! Ang galing sabi niya. Kaya kung tingnan natin ang utang ng bawat naging presidente ng bansa natin, pinakamalaki ang inutang ni former President Rodrigo Roa Duterte o FPRRD. Pero sa mata at paniwala ng kanyang mga taga-suporta at admirers ay siya ang pinakasikat at pinaka-popular na naging presidente ng Pilipinas. Wow! Kita nyo? Malalim. Ayan Malalim ang sinasabi ni Juan Ponce Enrile. Sino ba si Enrile? Pag hindi nyo nakilala yan, baka kahapon lang kayo pinanganak. Matagal-tagal yan, matagal na yan. Halos 50 years na yata, 50 years na yan sa gobyerno. Sa kung saan ahensya ng pamahalaan yan. Panahon pa ng Pangulong Marcos Sr. Di ba? Defense Secretary, naging Justice Secretary, naging Customs Commissioner yan, kung di ako nakakamali. Tapos, marami pang posisyon. Naging senador ng ilang beses, naging Senate President, at ngayon po ay Chief Legal Counsel nga ng ating Pangulo, Marcos. So, hindi pangkaraniwan. Malalim ang pinanguhugutan. Alam niya kung paano gumawa ng batas, paano magpatupad ng batas, at paano pinatatakbo ang isang gobyerno. Kaya sa tingin niya, at kanyang nakita, sa kanyang katagalan sa pamahalaan, lalo na sa ilalim ngayon ng bagong gobyerno o ng Marcos administration, ayun ang kanyang tinuturing. Isa sa pinakamalaki ang inutang. Totoo raw na may pinagawa, pero puro utang at sa China. Alam mo, meron pang sundot yan Kaya nakakapagtaka Sa dami ng pwedeng utangan na bansa sa mundo. Pero ang pinili daw ng dating Pangulong Duterte sa China na mas mataas ang interest. Mas mataas daw ang interest ng pagpapautang ng China noong panahong yon. Pero yun pa yung pinatulan ni Duterte sa pangungutang para sa kanyang ginagawang mga project. So anong ibig sabihin? Dahil magkaibigan sila, kahit na malaki ang interest, pinatulan pa rin. At ngayon, hindi naman natapos niya bago umalis yung mga programa, itinutuloy ng Marcos administration yung mga project, at siya rin ang nagbabayad ngayon ng mga utang na iniwan ni Digong Duterte. So alam kong tataas ang kilay or mayayamot yung mga Duterte supporters, pero wala tayong magagawa. Si Enrile po ang may sabi niyan, hindi ako. Ipinakita ko lang sa inyo, binasa ko yung kanyang paniniwala
sa kanyang pagsusuri. Dahil yung pong si Enrile ay respetadong politiko, respetadong abogado yan. Hindi yan magsasalita kung walang record. Hindi yan magsasalita ng kwentong kanto dahil yan ay magaling na abogado at government official. So, expected na hindi tatanggapin ito ng mga pro-Duterte. Alam naman natin, basta Duterte yung pinag-uusapan, ayaw naman yan. Yung iba nga dyan nagko-comment, hindi nga alam ang topic Uy, huwag naman po kayong ganon kasi kayaya kayo. Kasi ako nagbabasa na ako minsan ng comment pag may panahon ako, aba, ang lalayo ng reaksyon nyo sa topic. Magbasa muna kayo ng topic at makinig kayo bago kayo mag-react. Halatang inutusan kayo Halatang inutusan kayo at maging troll at baser kayo sa mga social media at traditional media dahil hindi nyo alam ang topic, malayo sa suntok sa buwan at malayo yung inyong mga reaksyon. Huwag ganon. Lutang na kayo po'y napag-utusan lang. Mas magandang comment galing sa kung ano ang pinag-uusapan. Mas magandang mag-comment kung alam mo yung topic. Mas magandang mag-comment kung alam at saan mo nanggaling ang balita. Ako ay nagbabalita lang. Ako ay nagbibigay lang ng aking sariling interpretation sa mga nangyayari, analysis at opinion. Itong aking sinasabi galing kay Enrile. Siya ang merong ganyang klaseng analysis na sinasabi ko sa inyo at pinapakita ko sa inyo dahil ang aking paniniwala sa aking personal na opinion ay maaaring totoo yun dahil mayroong pinanghuhugutan si Enrile. Hindi naman magsasalita yan ng walang pinanghugutan dahil yan ay Chief Legal Counsel. Talagang tagang Malacanang yan. Talagang taga-gobyerno yan. Under President Marcos. Yun po ang sitwasyon. Okay? So alam ko may mga galit kayo kay Enrile, pati ako'y dinadamay nyo. O yung iba dyan talaga hong sarado ang isip, lalo na yung mga Duterte followers na ayaw nilang napapag-usapan ng Duterte. Pag nabanggit yung Duterte, akala binabanata na. Hindi po. Intindihin nyo. Iba yung analysis, iba ang opinion, iba ang news, okay? Iba ang komentary, iba rin yung banat. Marami ho ang ibig sabihin ng pagtalakay sa mga isyu. Hindi ko mo binanggit ang pangalan, binabanata na. Hindi ko mo nabanggit yung inyong sinusuportahang politiko at personalidad ay binabanata na. Maging bukas ang kaisipan para maging matalino ang katwiran at hindi nahuhulog sa mga kangkungan ng mga paliwanag na suntok sa buwan ng iba. Hindi ko naman nila lahat. Ako naniniwala matatalino, especially ang mga Marcos loyalists, Marcos supporters, at mga followers ng aking mga channel, mga subscriber at viewers ng aking mga channel na ito, Mike Abby Opinions at MA Pinoy TV, matatalino sila. Yun lang mga troll, yung mga supporters ng mga Duterte, ang talino nila, hinahanap pa. Kaya kung ano lang gustong sabihin nila at magko-comment, kahit na malayo sa topic, yun sila. Kasi pag nabanggit yung kanilang pangalan ng kanilang, ewan ko ba kung anong mapanood at di-describe yan, kaagad-agad nagagalit. Yung iba nga nagmumura pa. Mana kayo sa amo nyo. Please like and share. Maging matalino para may magandang buhay at kinabukasan. Like at subscribe kung hindi pa.